Magandang umaga mga boss, narito na ang latest sa mundo ng palakasan. Lumabas na ang tunay na dahilan kung bakit kumala sa Philippine Azkals si star midfielder Stephen Schrock. Kawalan ng playing time ang inirereklamo di umano ng 27-year-old Phil German Booter na inilabas pa ni National Coach Thomas Dooley sa kasagsagan ng gold medal match kontra Palestine sa nakalipas na AFC Challenge Cup. Ang kabuang detalye ihahatid ni Arian Malyare. Playing time ang numero unong dahilan kung bakit nag-pull out sa roster ng Philippine Azkals si star midfielder Stephen Schrock. Ayon sa kanyang handler na si Mel Makasakit, hindi umano nagustuhan ni Schrock ang mabilis na pagbaba ng kanyang playing time sa ilalim ng patnubay ni American coach Thomas Dooley. Sa katunayan, nainsulto di umano ang 27-year-old Phil German Booter matapos na ilabas siya ni Dooley sa halftime ng championship match kontra Palestine sa AFC Challenge Cup noong Mayo. Siyempre, lagi namang playing time ang pinag-uusapan pag minsan yung kinakatampang player, mga ganyan. Tapos siyempre nasanay si Stroke kay coach, na kay Coach Hans, na siyempre yung playing time niya talagang from start to finish. As Stroke's manager, ang stand ko doon talaga, it was expected that in the beginning there will be conflict kasi siyempre Stroke got used to the system of coach twice, that one. Second, the rotation of players medyo nailalabas si Stroke, hindi na katulad ng dati na talagang 90 minutes up to extension siya ang ginagamit. Samantala, isa naman sa mga labis na nanlumo sa pagkawala nila Schrock at Dennis Cagara ay si Philippine Azkals Vice Captain Chiefy Caligdong. Pero umaasa ang 32-year-old Ilonggo footballer na maayos agad ng team management ang problema, lalo pat nasa critical period na ang preparasyon ng Philippine 11 para sa pagsabak sa AFF Suzuki Cup sa Nobyembre. Welcome pa na sila bumalik. So yun ang sinabi nila, if ever si Coach Dooley pa rin yung, siyempre, malapit na yung tournament, malapit na yung Suzuki Cup, di ba? Oo. So, yun yung nangahinayang, siyempre, hindi naman pwedeng ayusin si Coach Dooley kasi yun nga, may contract din yun. Oo. So, depende yun sa kanila po. Baka makonvince, we're hoping pa naman na makabalik sila. Bukas nakatakdang humarap sa media ang pamunuan ng Philippine Azkals at Philippine Football Federation upang ilahad ang kanilang plano sa krisis na bumabalot ngayon sa national team. Para sa Telebisyon ng Bayan, Arian Malyare, PTV Sports. Sa boxing, hindi pinapansin ng Team Pacquiao ang maagang pagsubsob sa training ni American rival Chris Algieri. Ito'y dahil para sa kanila ay masyado pang maaga para sumalang sa training camp para sa kanilang November 23 playdate sa Venetian Resort and Casino sa Macau, China. May report si Juan Miguel Salcedo. Sa unang linggo pa ng Setyembre, sisimulan ng Team Pacquiao ang training camp para sa ring return kontra undefeated American Chris Algieri. Ito'y dahil kasalukuyang abala pa si Manny Pacquiao sa kanyang trabaho bilang kinatawan sa Kongreso ng Lone District ng Sarangani Province. Ayon kay Team Pacquiao Business Manager Eric Pineda, hindi nila pinapansin ang maagang pagsubsob sa training ni Algieri dahil para sa kanila ay masyado pang maaga upang mag-ensayo para sa itinakdang November 23 boxing card. Siguro mga first week of September yun. Actually, yung sa August yan, parang ganun lang yun. Talagang mag-umpisa yan, pare. Mga third week of September ang medyo seryoso. Samantala, naniniwala naman si Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez na hindi na nila kailangang makipagsabayan kay Algieri sa pahabaan ng training dahil araw-araw ay naglalaro umano ng basketball ang 35-year-old Pinoy ring idol. Araw-araw lang siya nagbabasketball. Sobra pa yung stamina nun, grabe. Next month pa. Inauna na si Algieri, paano yun? Hayaan mo siya, palagi naman nauna sila. Sina Pacquiao at Algieri ay nakatakdang magkita sa Amerika sa huling linggo ng Agosto para simulan ang kanilang promo tour na lilibot sa Los Angeles, California, New York at China. Para sa Telebisyon ng Bayan, Juan Miguel Salcedo, PTV Sports. Sa basketball, determinado ang management ng Rain or Shine Elasto Painters na mapanatili sa kanilang roster si combo guard Paul Lee. Ito'y sa likod ng kabi-kabilang offer na natatanggap ng 2011 PBA Rookie of the Year awardee mula sa ibang ball clubs. Narito ang report ni Judith Karingala.
3-year maximum contract extension ng Rain or Shine Elasto Painter si Team Superstar Paul Lee. Ayon kay Team Governor Attorney Mert Mondragon, naibigay na niya sa manager ni Lee na si Lawrence Chongson ang offer sheet para sa 6-foot flat combo guard. Magkano in-offer niyo, boss? Maximum. Sa amin, okay naman. Kasi alam naman namin he deserves the maximum. Tiwala si Mondragon na pipirmahan ng kampo ni Lee ang kontrata lalo pat maximum deal ang kanilang alok. Nakausap ko yung kanyang manager the other night lang. Sabi niya, okay naman. Si Raymond yun, tinanong kagad. Nag-ano ba? Sabi, hindi. Mabait nga eh. So wala kami in-expect na problema. Pero sakaling tanggihan ng kampo ni Lee ang kontrata, hindi umano manginginig si Mondragon na i-hold ang playing rights ng 25-year-old Tondo Manila Pride. Kung ano sa rules, he will be banned from playing. Hindi maikakaila na biglang tumaas ang value ni Lee sa bisa ng kanyang impresibong performance sa nakalipas na 3 seasons ng PBA at sa kanyang late game heroics sa bronze medal match ng Gilas Pilipinas kontra host China sa FIBA Asia Cup noong 1 buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Judith Karingal, PTV Sports. At yan po ang matampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.